Okay, magandang gabi po sa atin lahat. Yan, hindi na po tayo magpapakatagal. And again, let's continue to pray for our activities. Specifically this coming second week po ng ating gawain ng November, which is the Thanksgiving and yung ating pong missions conference. Po, yung Thanksgiving, again, sabi ko nga po, it's an opportunity for us to serve the Lord. So yun po yung pinakasentro. Hindi ho trabaho ng Thanksgiving na para bang mag-ipon lang tayo ng pagkain at magpakabusog tayo. That's not the idea of Thanksgiving. Thanksgiving is having an attitude of gratitude. So dapat, nagiging evident sa isang mananampalataya na talagang habang mas kinikilala o lumalalim yung pagkakilala niya sa Panginoon, nagiging mapagpasalamat po siya. Ang mapagpasalamat na puso, nakikita yan sa pag-uugali, nakikita po yan sa pamumuhay. Hindi lang ho siya basta bumabato lang ng mga words na parang bumato lang siya sa hangin. No, that's not a thankful heart. Halimbawa, kung pinagpapasalamat natin sa Panginoon ng gawain, dapat umattend ka ng gawain. Diba? Kung nagpapasalamat ka sa Panginoon dahil mabiyaya siya, dapat tayo sa giving. Yun yung idea niya. Kumbaga para bang, kung hindi dahil sa Kanya, bakit magkakaroon ba tayo? Minsan kasi parang isip natin paano naman ako? Hindi ko ganun ang konsepto po natin when it comes to giving. So there's a lot of things to give thanks to God and kinakailangan doon po tayo sumentro. Okay? So hindi na tayo magpapakatagal. Hinihiling ko po, buksan po natin ang ating mga Biblia in Luke chapter 16, verses 19 to 31. I request everyone to please stand. Bagay, automatic na po sa atin yan. Pero once again, inulit ko po, Luke chapter 16, okay? Luke chapter 16, verses 19 hanggang verse 31. Okay, kung nakita na po, say amen. Ganito po ang ating matutunghayan. Verse 19. May isang lalaking mayaman at siya ay nakadamit ng kulay ube at pinong lino. At marangyang pinapasaya araw-araw. Wow, sana all. May isa ring lalaking dukha na ang pangalan ay Lazaro, na inilagay sa tarangkahan ng mayaman. Siya ay puno ng sugat at may pit niyang hinahangad na mabusog mula sa mumong nahuhulog mula sa pagkainan ng mayamang lalaki. Higit pa rito, ang aso ay lumalapit ay hinihimod ang kanyang mga sugat. Nangyari na ang lalaking dukha ay namatay at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. At ang lalaking mayaman ay namatay rin at inilibing. At sa Hades ay itinaas niya ang kanyang paningin at sa pasimula ng kanyang paghihirap ay nakita niya ng malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang piling. Ngunit siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, kabagan mo ako at suguin mo si Lazaro upang kanyang isausaw ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila sapagkat ako ay lubhang pinaparusahan sa lagablab ng apoy na ito. Ngunit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay mismo tumanggap ng mabubuting bagay sa buong buhay mo. Ngunit si Lazaro ay tumanggap ng masasamang bagay. Ngunit sa ngayon siya naman ay inaaliw, subalit ikaw ay lubhang nagdurusa. At higit sa lahat ng mga ito, sa pagitan namin at sa inyo, ay mayroon nakatatag na malaking bangin upang ang mga nagnanais na tumawid mula rito patungo sa iyo ay hindi makakayanan at kahit sila na nagnanais pumunta mula riyan patungo sa amin ay hindi makakatawid. Kaya sinabi niya, kung gayon, ako ay humihiling sa iyo, Ama, na kung maaari, suguin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki, upang kung maaari ay magpatotoo siya sa kanila nang hindi sila naman ay hindi makarating sa dakong ito ng pagdurusa. Sinabi ni Abraham sa kanya, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ang mga aklat ng propeta. Hayaang sila na makinig sa kanila. Subalit sinabi niya, hindi Amang Abraham. Ngunit kapag ang isang nagmula sa mga patay ay makakapunta sa kanila, sila ay magsisisi. So that is the plan. Subalit sinabi ni Abraham sa kanya, kung hindi nila papakinggan si Moises at ang mga aklat ng mga propeta, ay hindi mahikayat kahit na may isang babangon mula sa patay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po Ama sa oras na ito. Salamat din po sa kalayaan
na kami makapag-aaral na yung banal na salita. Help us, Father God, na ang mga salitang ito ay aming maintindihan. Lalo tigit sa lahat, ang mga prinsipyo na aming pong mapag-uusapan ay ito po'y aming maisabuhay upang sa ganon ang buhay na pinagkatiwala niyo po sa amin ay malubos sa pamamagitan ng pamumuhay na ibinigay niyo po sa amin. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagbigay, nag-alay na kanyang buhay sa iyo, na nagbigay ng daan upang kami magkaroon ng kaligtasan. Salamat po, Ama, hinihingi ko po na minsan pa ang pangalan mo ang maitaas, ang banal na Espiritu, ang patuloy siyang kumilos, mangusap sa aming po mga puso at buhay. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. Now, as you all know naman po, nalalapit na po ang November 1. Tama? Although we are not after the traditions of men, but it is good thing to know, magandang maintindihan, na kahit papaano, makita po natin yung katotohanan ng buhay. Ano po yon? Kapag sinabi po natin katotohanan ng buhay, parte na po ng buhay ng tao ang namamatay. Tama? The moment the man, Adam and Eve, sinned against God, nagsimula po siyang mamatay. In fact, nung sinabi po na kapag kinain nila ang bunga ng pagkakaalam ng masama at mabuti, ano sabi doon? They will die. Tama? Pero meron nagsasabi, hindi daw naman kasi umabot pa sila ng hundreds of years. Remember, wala hong tao na umabot ng 1,000 years. Tama? Tama po ba? Ang pinakamatanda, sino? Methuselah, ilang taon? 969 years. Remember, hindi sumala ang salita ng Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon, mamamatay ka, mamamatay ka. So what's the principle? The principle is, 1,000 years sa tao is only 1 day kay God. Nagigets? Kaya walang umabot ng 1,000 eh. Nagigets po ba? So, anyway, ang gusto lang nating i-point out that since na ang tao ay nagkasala, binigyan siya ng freedom and he uses that freedom, di ba, to, alam mo yan, disobey God, malaki ang epekto ng kasalanan. Paulit-ulit na pinapaalala po sa atin, the moment that we live our lives in a sinful manner, hindi ito nakakatulong po sa kahit na sino. Mananampalataya ka man o hindi ka mananampalataya. Pero kung may mas nakakaalam ng epekto ng kasalanan, dapat Kristiyano ho yun. Amen? Kaya nga tayo iniligtas ng Panginoon sa kasalanan. Because God knows the effect of sin, kanino? Sa buhay ng tao. Kaya mapalad ho tayo na iniligtas tayo ng Panginoon. Dati-dati hindi naman natin gusto ang kaligtasan. Hindi naman natin gusto ang Diyos sa totoo lang. Kung may humahanap sa Diyos, may ibang motibo yon. Magpasikat, maging popular sa panahon po natin yan. But they don't actually look for God. And the Bible is true. Walang humahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Walang matuwid. Wala kahit isa. The Bible is true. Amen? So ngayon, when sin entered sa buhay ng tao, death also came. Okay? Pumasok ang kamatayan. Ang nanay ko ayaw na ayaw niya, sabi ko nga po sa inyo, anything that has to do with death. Kulay, amoy, bulaklak, itsura siguro, lahat na nang may kinalaman sa patay, ayaw niya. Pero ito ang katotohanan, mga kapatid. Kahit kayo, kamukha siguro ng nanay ko, harapin natin ang katotohanan, lahat po tayo mamamatay. So the question will be, magiging handa ba tayo pagdating ng kamatayan? Hindi mahalaga kung ang paniniwala mo ay hindi ka naniniwala sa afterlife. Hindi naman yun ang mahalaga eh. Pero mahalaga dito that once our life ends, di ba? Sigurado na mananagot tayo sa lumikha po sa atin. Many people don't believe in God. That is why, alam mo yan, tinatanggal nila ang Diyos. Kaya nga, nagtataka ako sa mga taong wala sa Diyos, kasi kung wala ang Diyos, wala ang morality. Kasi ang standard po natin ng morality, ang Diyos. Ang mga panuntunan po natin sa pagiging masama o mabuti, galing yun sa Diyos. Ngayon kung walang Diyos, wala panuntunan. Pero nagagalit ang mga atheists pag nagkalat ang corruption. Akala ko ba, hindi ka naniniwala sa Diyos? Kasi kung walang Diyos, walang panuntunan ng mabuti. Lahat ng gagawin natin, okay lang.
lokohin ko kayo, i-scam ko kayo, nakawan ko kayo, patayin ko kayo. Wala naman Diyos eh. Pero kung merong Diyos, mga kapatid, mga minamahal, it is only a proof na nakakaramdam po tayo o nakakaalam tayo ng masama at mabuti dahil meron Diyos. Meron Diyos. So ngayon, dahil meron Diyos, di ba, siya lamang ang tanging tagapagbigay ng buhay. Because all of us are subject saan? Sa kamatayan. Pero amazingly, hindi na tayo papasok sa ikalawang kamatayan mula nung nakakilala tayo sa Panginoon. Lagi, buhay lagi. At ito pa, mapalad tayo. Okay, sa salibutan, swerte. Pero tayo, blessing. Ano yun? Kapag dumating ang Lord, hindi ka na makakaranas sa kamatayan. Mapapalitan na itong katawan na to. Di ba? Itong sakitin na katawan na ito, itong makasalanang katawan na ito. Kasi alam, may nasa ang laman eh. Kaya nga lagi umaasa po tayo sa Panginoon para sa kalakasan, para hindi tayo nagkakasala. Ngayon kung sakali nagkasala man tayo, the promise of 1 John 1:9 is always there. Pero mahalaga mananampalataya, dapat nagnanais po tayo, nagnanasa po tayo na lumakad sa kabanalan. So the title of the message for today is, What to Do when death is not yet at your door. Napakasimple lamang. Okay? What to do when death is not yet at your door. Anong gagawin po natin kapag ang kamatayan ay wala pa sa atin? Okay? Anong gagawin natin? So again, sabi ko nga, November 1 is All Saints Day. November 2 is All Souls Day. Pero sa Tagalog, ang layo, no? Diba? All Saints Day. Diba? Sa bagay, sa Katoliko kasi, ang mga santo patay na eh. Okay, inaalala po nila yung mga santo na namatay. Sa ating ko kasi, bilang isang believer, the moment that you receive the gift of salvation that is in Christ, God declare us as what? Saints. Diba? Ang identity natin, santo na ho kayo. Diba? Oh, Santo Ding. Di ba? Santo Dennis. Kahit hindi nyo tanggap. Di ba? Ngayon kung santo ka na, dapat mamuhay ka na may kabanalan. Santo ka na eh. Di ba? Hindi pwedeng santo demonyo. Hindi pwede yun. Dapat may kaayusan ng pamumuhay. Okay? Now, it is a story of a rich man and Lazarus. Ito, maganda itong story na to. Let's dive into the story. Okay, maganda. Sandali lang po ito. Okay? Now, pinapakita ng storyang ito na ang buhay po natin ay hahantong or may hantungan. Ganun lang kasimple. Ang buhay, may hantungan. Pero pinapakita ng Panginoon dito ang kalalagayan ng tao kung gaano siya kahabag-habag, ang kalalagayan kapag wala ang Diyos sa buhay po niya. And I'm not referring to, alam mo yun, just a knowledge about God. Pwedeng ang dami mong alam patungkol sa Diyos, pero hindi ka pa rin ligtas. You can be theologically correct, but you're not saved. Hindi, kaya ang kaligtasan, hindi ka alaman eh. Nakikinig ko kayo, maaring marami kang alam, pero hindi pa rin binago ang buhay mo. Hindi si Kristo ang tinanggap mo. Wala kang binago. At believer nga, hindi nagpupunta ng Wednesday, hindi nagpupunta ng gawain ng hapon. Ngayon, kung di mo ginagawa yon, wala kang pinagkaiba sa unbeliever. Ngayon ang tanong, sino tinanggap mo? Tama? Kung ang unbeliever, kaya nila maging pasaway, ngayon sinasabi mo, believer ka in Christ, pero pasaway ka, sino tinanggap mo? Sapagkat sino man ang na kay Kristo ay isa na bagong nilalang. Wala na yung dati. Patay na yung dati. Amen? Pag sinabing wala, it's equivalent to death. Kaya nga nung nabaptize po tayo, pinatay na natin yung sarili po natin. At sinasabi na natin, it's a declaration that I no longer live, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Galatians chapter 2, verse 20. So dito sa pagkakataong ito, again, it is important for us to understand na pinapakita po ng Panginoon dito ang kahalagahan ng buhay at ang buhay na yan ay dapat na kanino? Nasa Diyos po lamang. Now, the story opens, tingnan po natin in verse 19. Okay? So tingnan po natin ha. May isang lalaking mayaman at siya ay nakadamit ng kulay ube at pinong lino
at marangyang pinapasaya araw-araw. Wow! Haya-hayang buhay, ano? So, kumbaga, para bang, even though hahantong sila sa kamatayan, ito lang ang na-miss niya. Wala namang masama maging mayaman sa lupa eh. Wala namang masama doon, lalo na kung kalooban ng Diyos. Ang na-miss ng taong ito, yung pinakamahalaga, yung pagkatapos ng buhay dito. We are not saying, of course, na bilang Kristiyano, addict tayo sa pagiging mahirap. Hindi yun ang gusto natin i-point out. Dahil posible naman tayong payamanin ng Panginoon, bakit naman hindi? Nagigets niyo po ba? Pero ang tatanda po natin, ang sentro ng ating pamumuhay ay wala sa anumang pagyaman, kundi dapat nasa Panginoon po lamang. And this person missed the greatest point ng kanyang buhay. At ano yun? Ang Diyos. He didn't acknowledge God sa kanyang buhay. Di ba? Hindi na-acknowledge dito. Okay? Hindi na-acknowledge sa pamumuhay niya kung sino ang Diyos. Yun ang nakakalungkot. Kumbaga, yung sistema na kanyang pamumuhay, paano siya yayaman, paano yung magiging marangya, yung hindi siya mahirapan, magkakaroon siya ng easement, magkakaroon siya ng comfort. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, although very rampant ang atheism, meron pong isang paniniwala na very rampant sa loob ng church. Ang tawag po natin dyan, apatheism. Okay? Atheism, ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa Diyos. Apatheism naman, from the word apathy, walang pakialam. Kristiyano ka, pero wala kang pakialam. Okay lang kahit di ka lumago, okay lang kahit di ka mag-attend. Or nag-a-attend ka, alam mo yun, wala lang sa iyo talaga. Di ba? Konting sabi mo lang ng Christian ka, konting testimony, para magmukha ka namang banal kahit papaano. But in reality, you're a apatheist. Wala kang pakialam. Pwede yung mangyari yun, mga kapatid. So, kinakailangan, gumising po tayo sa katotohanan dahil kapag ganyan ang konsepto ng ating pamumuhay, ng ating paglakad, wala tayong pinagkaiba sa mayaman. Diba? The same concept, they don't care about God. Ang pinagkaiba lang siguro natin, may relihiyon kayo. You're a Baptist. But you're a Baptist na ang direksyon mo, papunta ka ng impyerno, papalayo sa Diyos. Kasi nga, wala ka namang relasyon sa Diyos in the first place. Kaya nga tao pupunta siya ng impyerno. Bakit? Wala siyang relationship sa Diyos. Hindi tinatanong dito kung ano kalalagay mo. Kaya may nagtanong sa akin Pastor, lahat ba ng bakla pupunta ng impyerno? Oops, teka. Pag may mga ganyang issue, okay, huwag yung sakyan. Okay? If I'm not mistaken, si Darlene din yata nagsabi sa akin. May nagtanong sa kanya. Okay, kung parang same question din. Kaso nga lang, pagkakamali niya, sinagot niya kaagad. When a person asks that kind of question, hindi siya nagtatanong, tumatanong siya. Gusto niyang i-challenge ang paniniwala mo para baliktarin. Ganun nangyari kay Darlene. Kumbaga para bang, ay grabe naman, masyado kang judgmental. So how to answer that? Ang bakla ba pupunta ng impyerno? Hindi. Ang lahat ng tao na hindi sumampalataya kay Kristo, pupunta ng impyerno. Hindi tinatanong kung bakla. Hindi. Kahit sabihin mong pinakamabait pa yung tao, kung hindi niya tinanggap ang regalo ng kaligtasan, pupunta lahat ng tao sa impyerno. We don't deserve heaven. We deserve hell. Kaya it's by grace of God, naligtas po tayo. Sino ba naman tayo para pagkalooban ng kaligtasan? Wala. Walang anumang bagay na kaaya-aya sa atin. Kasi ang kailangan ng Diyos, perpektong kabanalan. And we don't have that. Why? Because we are, pinaglihi po tayo saan? Sa kasalanan. Diba? So tuloy po natin. So dito sa pagkakataong ito, etong buhay ng mayamang ito is a kind of life unimaginable. Diba? Pinaghandaan niyan lahat Kung kayo yumaman, hindi ka lang basta yumaman. Not unless siguro kung minana mo lang. Pero yung mga taong from bottom, from rags to riches, alam nila, kumbaga kalkulado nila, pinlano nila kung paano yumaman. Sadly, ang hindi nakakalkula ng mga taong ito, anong mangyayari after mo makamtan ito? Ulitin ko po, sinasabi po ito ng Biblia sa atin because there will come in a time sa buhay po natin na, sige, hindi darating ang Panginoon, lahat po tayo mapaparam, lahat po tayo mawawala. Ang tanong, saan ka pupunta? Diba? Death
will knock at your door. So anong gusto po natin point out dyan? Life here will end. Lahat po ng bagay dito sa mundo, magtatapos po yan. Lahat ng pangit at mabubuting bagay, magtatapos po yan. Kaya nga mga Kristiyano, kung may problema kayo, hindi dapat natin masyadong pinoproblema. Bakit? Magtatapos ang lahat ng yan. Ang tanong dito, ano yung natutunan mo? Di ba? Ano yung natutunan natin bilang isang mananampalataya pagdating ng pagsubok? Nagtitiwala ba tayo sa Diyos o hindi? Because again, life will end in this earth. Okay? Magtatapos ang buhay natin dito sa lupa. Kaya nga bilang isang mananampalataya, again, sabi ko nga, ina-anticipate na po natin. Amen? Kaya nga, wala man kayo sigurong insurance, pero dapat meron tayong assurance of salvation. Wala kang pambili ng insurance eh. PhilHealth nga lang, mahihirapan ka pa. May PhilHealth ka na, kinokorap pa. Tinataas na yung paniningil, tapos kinokorap pa. Wala eh. We live in a depraved world. Okay? Nabubuhay po tayo dyan. So tuloy po natin, ano? Sabi po kasi dyan, after pakilala yung mayaman, verse 20, may isa ring lalaking dukha na ang pangalan ay Lazaro, na inilagay sa tarangkahan ng mayaman. Imagine yung kalalagay ng taong ito. Ano? Take note ha, itong si Lazaro, sa Diyos to. Okay, you have to understand that. But notice his life. Siya ay puno ng, ano sabi dyan? Sugat. At mahigpit niyang hinahangad. Ito lang yung pangarap ni Lazaro ha. Mahigpit niyang hinahangad na mabusog mula sa mumong nahuhulog mula sa pagkain ng mayamang lalaki. Imagine mo yun. If Christianity is all about blessing, hindi pasok tong si Lazaro. Hindi siya pasok. Kasi ultimo pangarap niya, napakasimple lang. Gusto niya lang mabusog. Hindi siya mabusog para magtrabaho, hindi. Mabusog sa tira-tira. Okay, ano tawag natin doon kapag tinapon na tapos yung pagpag? Di ba? Parang ganon. Ganon katindi ang buhay ng taong ito. Siya ay puno ng sugat. Imagine that. Higit pa rito, ang mga aso ay lumalapit at hinihimod or dinidilaan ang kanyang mga sugat. Can you imagine the life of this person? What's the point, Pastor? Tandaan nyo, gaano man kahirap ang inyong pinagdaanan, ang buhay nyo dito sa lupa, when life here ends, God's blessing will remain. Why? Pinangako yun ng Panginoon. Kung may pangako sa atin dito sa lupa, kung sakasakaling hindi natupad, and I tell you, hindi kailanman pinangako ng Diyos na yayaman po tayo dito. Because even the Lord Himself, nung nandito siya sa lupa, marami naman mahirap during that time eh. Nung malis ba siya, nagsiyaman itong mga ito? Hindi. Nung dumating ang Panginoon dito, maraming may karamdaman. Nung umalis ba, lahat pa gumaling? Hindi, marami pa rin may sakit. Kundi ang pagdating niya dito ay isang testamento na nagpapakilala na ang buhay po natin ay walang kasiguruhan, ang buhay po natin ay maiksi, kaya ang dapat gawin ay magtiwala sa Panginoon na sinugo ng Ama. Because life is not about here. Tama? Hindi dito yung buhay. Kaya nga, pangako ng Panginoon, no? Anong sabi dyan? Pupunta ako roon upang ihanda ko kayo ng iyong matitiran. At kapag naipaganda ko kayo ng matitiran, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko saan man ako naroroon. That's the promise of God. Di ba pinramis siya ng Panginoon? I will never leave thee nor forsake thee. Yun yung pangako ng Panginoon. And even yung abode natin, yung titirhan natin, ano sabi ng Panginoon? Pinaghahanda ko yun ng matitiran. Kung saan man ako naroroon, laging ganun ang pangako ng Panginoon eh. It's a relational promise. Ganun ka-sweet ang Panginoon. It's a relational promise. Kaya kung hindi niyo pinapahalagan na relasyon niyo sa Panginoon, I doubt kung nakakilala ka sa Panginoon. Kung sa simpleng prayer meeting, hindi mo makaladkad ang pamilya mo, I doubt na ganun kalalim ang relasyon mo sa Panginoon. Merong isang atheist, sa panood ko kanina lang, sabi niya ganito, kung ang mga Kristiyano ay walang, alam mo yun, eagerness to proselyte,
Yung ginamit na term, proselyte. Pero sa atin, to encourage them patungo sa belief po natin. Kanino? Sa Panginoong Yesus. In short, masyaran. Sabi ng atheist, kapag ang Christian, nagpapakilalang Christian, hindi man lamang nagpo-proselyte, wala akong believe, wala akong respeto sa tao na yan. Kasi kung totoo ang kanyang tinanggap, gagawa siya ng lahat ng paraan para madala niya ang lahat ng kakilala niya papunta sa paniniwala niya. Atheist ang nagsabi nun. Grabe. Grabe yun. Sabi niya, kaya wala akong respeto, sinasabi mo, Christian ka, tapos wala kang eagerness na magdala, mag-proselyte, dalhin sila sa pananampalataya. Lalo na pagkapamilya mo pa. Lalo na if you have the power to bring them to Christ. Una muna kasi dadalhin mo sila sa Diyos. Kasunod nun, dadalhin mo sila sa gawain ng Diyos. Kaya ang goal ng church na ito, hindi natin madala sa church. Madala natin sa Panginoon. Because again, the promise of God is a relational promise. Diba? It's a relational promise ang binigay po sa atin ng Panginoon. Tingnan pa natin yung istorya. So again, if a believer in Christ, diba, nakakilala siya sa Panginoon, when death comes, na-anticipate niya na dapat yan. May takot kasi di mo alam kung paano mangyayari. Pero yung takot na wala kang kasiguran, wala na dapat sa atin yun. Kasi dapat sigurado na tayo because we have an assurance of salvation. Susundan ko lang kanina. Biro mo, ikaw may assurance, tapos yung pamilya mo, tagal-tagal mo nakasama. Di ba? Mabubulid sila sa impyerno. Kaya dapat sa ganyan, iniiyak talaga natin sa Panginoon. Because again, death will come. Darating ang kamatayan. Tuloy po natin. Okay? 22. Nangyari ng lalaking duka ay namatay at siya'y dinala ng mga anghel sa piling na Abraham. O tinatawag natin Abraham's bosom. Later I'll explain ko to ha. Next, at ang lalaking mayaman ay namatay rin at inilibing. Ano man nakalalagay mo sa buhay, lahat ng tao mamatay. Kaya nga, pinakita mo na yung sitwasyon. Yung isa mayaman, araw-araw pinapasaya. Itong isa, kontento nang kumain ng pagpag. Yun na yun. Nung pareho sila namatay, si Lazaro pumunta sa Abraham's bosom, sa paradise. While this rich man, by the way, hindi sinasabi dito lahat ng mayaman masama, Hindi ganun yon. Kundi pumupunta ang isang tao, kalalagay niya, na malayo sa Diyos kasi hindi niya kinilala ang Diyos sa buhay niya. He didn't acknowledge God. Kasi wala pa yung salvation dito eh. In short, hindi pa yung message of the gospel of the Lord Jesus Christ. Okay? So tuloy po natin. So verse 23. At sa Hades ay itinaas niya ang kanyang paningin at nagsimula na kanyang paghihirap ay nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang piling. Notice, kapag tayo ay namatay, pagkatapos nito, okay, meron pa rin tayong pag-iisip, nakikilala mo pa rin. Although the relationship status is gone, pero makikilala mo eh. Halimbawa, mag-asawa kami. Pag pares kaming kinuha ng Panginoon, although hindi na kami mag-asawa, pero meron pa rin ako knowledge sa Kanya. Nagigets? Kasi dito, even though Lazarus and Abraham, ilang century na lumipas eh. Pero notice napansin ng mayaman, sino? Si Abraham. Nagigets po niyo? So, tuloy po natin. Okay? So, sa 24 tayo ulit. Ngunit siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, kabagan mo ako at suguin mo si Lazaro upang kanyang isawsaw ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila. Okay? Sapagkat ako'y lubhang pinaparusahan sa lagablab ng apoy na ito. Now, clear muna natin. Okay? Idalhin muna natin sa King James. Kasi ang King James, ang sabi po dyan, is torment. Tama? Tormented. Sige, lagay mo nga sa King James. Ayun I am tormented in this flame. Iba ang torment sa torture. Okay? Kasi sinasabi ng iba, kung talaga mapagmahal ng Diyos, bakit niya parurusahan habang buhay? Bakit niya ito torture ang tao? Hindi ho torture ang impyerno.
torment. Ngayon, ang tanong siguro, Pastor, ano yung pinagkaiba? Kaya ang pinagkaiba? Ang ibig sabihin ng torment, ito yung pain. Okay? Nasasaktan. Bunga. While torture naman, you are inflicting pain deliberately. Sinasadya. Okay? So, ano pinagkaiba? Yung torment, nag-decide ka na hindi mo kilalanin ang Diyos. Kaya ka na-torment ngayon. It is not a torture. It is a torment. Okay? Because you have chosen, ako naniniwala, kahit papaano, nung nabubuhay ng taong ito, sigurado may idea siya about God. Kaya nga sabi sa Romans, wala tayong excuse. Kasi tumingin ka lang sa nature, mapapatunayan mo na merong Diyos. Hindi pa nga natin to na sa Sunday school Paano mo mapapatunayan na merong Diyos kahit hindi mo gamitin ang Bible? Pwede ho yun. Yun nga, una, morality. Pangalawa, nature. Yung tinatawag po nating design. Makikita mo na. So dito sa pagkakataong ito, again, nakakaranas siya ng pain, nakakaranas po siya ng, alam mo yun, hindi magaganda. It's because this person already decided, hindi niya kikilalanin ng Diyos. Tuloy po natin. Okay? So tuloy po natin. So it is the fulfillment of God's justice. Okay? It is the fulfillment of God's justice. Makatarungan pa rin ang Diyos. Ito lang tatandaan ninyo. Makinig. Tanggapin mo man o hindi ang Diyos, dakila pa rin siya. Hindi utang na loob ng Diyos na iligtas ka. Kaya wala tayong pagmamalaki. Ang pagmamalaki mo, yung giving mo, yung malaking palagay mo, giving mo, hindi pagmamalaki yan. Yung habang buhay na nasa impyerno ka, walang kabayaran yun. Yung kaligtasan, walang kabayaran yun. Kaya ibinigay po yan sa pamamagitan ng biyaya. Hindi ka karapat. Meron. Sige, tuloy natin. Okay? Tingnan nga po natin to. In 25. Ngunit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw mismo ay tumanggap ng mabuting bagay sa iyong buhay mo, ngunit si Lazaro ay tumanggap ng masasamang bagay. Ngunit sa ngayon, siya naman ay inaaliw, subalit ikaw ay lubhang nagdurusa. Yan ang sabi po dyan. Ano ito pagdurusa na ito? Balik tayo sa 23. At sa Hades ay itinaas niya ang kanyang paningin. Now, makinig kayo, mahalaga to. Mahalaga to. Nung sa panahon ng Genesis hanggang sa panahong ito, okay? In fact, nung ang Panginoon ay nasa krus ng Kalbaryo, lahat ng tao na kilala ang Diyos, hindi sila pumupunta ng langit. Pumupunta sila ng Sheol. Okay? So remember ang Sheol, ibig sabihin, lugar ng mga patay. Now, yung lugar ng patay, merong dalawang klase. Yung Hades at yung tinatawag nating Abraham's bosom or paradise. Maliwanag? So, saan nakalagay yun? Sa ilalim. So, sa Sheol, meron siyang dalawang partition. Hades, merong gulf na tinatawag, merong partition. Tapos yung kabila, yun yung paradise. Kung nasaan yung Old Testament saints, sina Adan, sina Abraham, nandoon sila. Okay? Kaya, pansinin niyo to. In Luke chapter 23, verse 43. Tingnan natin. Para mas maging malinaw. In Luke chapter 23, verse 43. Noong Panginoong Jesus, nandoon po siya sa krus ng Kalbaryo, tapos sumampalataya sa Kanya yung isang magnanakaw. Sa kanan niya tayo, kung di nagkakamali. Okay? Anong sabi niya dyan? Sabi kasi dyan, at sinabi sa Kanya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ano ba yung nangyari dito beforehand? Yung nasa kaliwa, sabi niya, oy, kung ikaw ang Kristo, bumaba ka dyan, ligtas mo kami. Salbahe, Hindi talaga humingi ng salvation yon.
Ngayon, sabi nitong isa, hindi ka ba natatakot sa Diyos pinagsasabi mo? Diba? Tayo, karapat-dapat tayong parusahan. Siya hindi. Tapos, anong sabi niya? Panginoon, alalahanin mo ako. Diba? Pagdating mo sa paraiso. Ayun yung sinabi ng Panginoon. Okay? Notice, hindi sinabi diyang Hades. Ang sabi diyan, paraiso. Kasi nga, there are two partitions. Maliwanag? Maliwanag po ba? Ngayon, ang nangyari, na ang Panginoong Hesus, namatay po siya, kasama ng lalaking ito, okay, lahat from Adam hanggang dun sa lalaking ito, bumaba ang Panginoon, hindi sa Hades, kundi bumaba siya sa Abraham's bosom. Nangaral siya doon. Anong pinangaral niya? Natupad na ang kasulatan. Ano nangyari? Dinala niya yung Abraham's bosom sa langit. So ngayon, yung naiwan na lugar na dating dalawang partition, iisa na lang yun. So lahat ng taong namatay na hindi tumanggap, hindi kinilala ang Panginoon sa kanilang buhay, doon po sila dadalhin. Pero, hindi pa dyan nagwawakas. Dahil pagdating ng Great White Throne Judgment, ang Hades, ang impyerno, ay itatapon sa dagatang apoy. Pastor, magkaiba pa po yun. Nagigets? Imagine yung kalalagayan ng taong di nakakilala sa Panginoon. Ano? Kaya ang ganitong mensahe, even though sinasabi natin, dapat ipangaral sa mga unbeliever, but actually, it's for the believer. Para mas lalo pa tayong magpursige. Kasi dapat natin pakita, hindi natin sila tatakutin, ayaw pumunta ng impyerno, tanggapin yung Panginoon. Hindi yung ganon. Kasi ang dapat, kilalanin yung kasalanan at dapat tanggapin kung bakit dumating ang Panginoon dito para iligtas tayo sa kasalanan. Ngayon, kapag ligtas ka na, doon natin papangaral. Mapalad po tayo sapagkat di na tayo papunta ng impyerno. Tanong, gaano kahirap sa impyerno? Tignan natin uli. Balikan natin. Okay? Anong sabi niya? To the point na sa sobrang init, ano yung pinaka-comfort daw niya? Gustong utusan si Abraham, na utusan si Lazaro, na isawsaw ang kanyang daliri sa tubig para patakan lang ang kanyang dila para maging, ganun kainit. Grabe, no? Ano pa? Tingnan po natin dyan. Okay? Ngunit sinabi ni Abraham, anak, hindi pwede yan. Kasi nga, hindi na pwedeng, alam mo yan, pumunta yung isang lugar sa isang lugar at yung isang lugar patungo sa kabila. Hindi na pwede yan. Okay? So, ibig sabihin, it is a separate place. Okay? So, magkaiba ang Hades o ang Hell, okay, sa tinatawag po nating Sheol. Sinasabi nating paradise. Pero parehas, ang tawag natin dyan, Sheol. Simple lang, ang terminology, patay. Okay? Ang tanong dyan, pagkatapos sa kamatayan, saka pupunta. So, tuloy po natin. Okay, tuloy po natin. Anong gusto natin makita? Hindi na tayo papakatagal. What to do when death is not yet at your door? Number 1, we must live our life to please God and to serve God even in difficult times. Live our life to please God. Mabuhay po tayo na pinapasaya natin ang Diyos at pinaglilingkuran natin ang Diyos. Okay? Kahit sa kabila ng ating paghirap. I believe napunta si Lazarus sa Abraham's bosom because of his relationship to God. Dahil sabi nga natin, hindi man nabanggit dito, it is an illustration na ipinapakita ng Panginoon. Kasi ginamit niya yung kaibigan niya. Kaibigan niya po si Lazarus. Si Lazarus, si Martha, and si Mary. Okay? Indicating that these people, they truly love God. Okay? And naiintindihan nila kung sino si Jesus. Hindi lamang siya basta kaibigan, siya po'y tagapagligtas. Sana ganun din tayo, no? Amen po ba? Hindi tayo nandito para laro-laro lang. Kung kailan trip mong sisimba ka. Nandito ka dahil may relasyon ka sa Panginoon. Hello? This church is not perfect. We are not perfect. I am not perfect.
Kung bakit tayo nandito nang dahil sa Panginoon. Kasi kung titingin lang talaga tayo sa tao, madidismaya lang ho kayo. Sana maputol na nga yung usapin patungkol sa pagpaparinig ng ganyan. Simplihan lang ho natin. Napakasimple lang. Kanino ba tayo naglilingkod? At kanino ba dapat tayo sumentro? Kung ang sentro ng ating paglilingkod ay ang Diyos, magpatuloy ka dyan. Kasi kahit anong sabihin sa iyo, kahit anong pagpipigil sa iyo, kapag nakasentro ka sa Panginoon, hindi ka aalis. Hindi ka aalis. Sa Panginoon ka eh. Kaya nakakatakot ho kapag ang tingin mo sa tao, mapamabuti man yan o masama. Kasi may mga Kristiyano talagang bilib na bilib sa pastor, hanggang nahulog yung pastor. O pati siya, pati paglilingkod niya, nawala na rin. Tanong sa Ate Rose, marami siyang kakilalang ganyan, mga kaibigan niya pa. Although may makakilala rin ako, yun yung nakakalungkot. Kaya nga tanong lagi dito, kanino ba nakasentro yung paglilingkod nyo? Tanungin niyo yung sarili ninyo. Okay, piniplease mo ang Panginoon, pero kapag may nasabi sa iyo o may nakita kang di maganda, hindi ka na mag-a-attend. Hindi naman pwede yun. Kasi hindi ka naman naglilingkod sa tao. Naglilingkod ka sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabing mahirap ang paglilingkod kasi pinapansin ka. Kaya nga, ang ganda ng sinabi ni Dennis eh. Okay, let me quote yung sinabi ni Dennis kanina. Diba? Hindi nila nakita yung ginagawa natin sa ibang church. And that is very true. Kasi sa ibang church, ano lang eh, it's either popularity or pera-pera lang talaga. Heaven forbid if this church mapunta siya ng gano'n. Kaya nga lagi natin sinasabi, at dapat lang makita na walang naitataas kundi ang Panginoon po lamang. So anong gagawin natin habang di pa kumakatok si kamatayan sa buhay po natin? Mabubuhay tayo na pinapasaya natin ang Diyos at pinaglilingkuran natin ang Diyos. Hindi ko nga nababanggit to eh. Ayoko sanang banggitin. Pero lahat to kami nasa ministry, buong pamilya. Hindi napansin? Extended, hanggang kina Tito Alan, nakikita nyo naman. All of us have ministry. Hindi ako naglagay niyan. But they volunteered themselves in the ministry. That's why, nagpapatuloy. Sana makita yung the same pattern of the love for God, just like the life of Joshua. But as for me and my house, ano sabi doon? We will serve the Lord. Kasi anong gagawin ho natin? Papayaman? And then what? Pwede natin consider sa Ate Rose, mayaman. Tanongin siya kung ilan talagang konsepto ng buhay. Sa bagay, kahit hindi nyo siya tanungin, Luke chapter 9, verse 23. Tingnan nyo nga, Luke chapter 9. Huwag na lang si Ate Rose. Talagang sisentro lang tayo sa Panginoon. Luke chapter 9. Anong sabi dyan? Luke chapter 9, verse 23. Okay? Okay. English. If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily and but whosoever will lose his life for my sake. Natanggalan ka ng trabaho kasi nga mas pinili mo yung Panginoon. Nagkakasakit ka kasi alam mo, pilit mong iniisip paano magdadala ng kaluluwa sa Panginoon. You're losing your life for Christ. But I tell you, ikaw ang tunay na nabubuhay. Ayun no? Whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Yung kasunod na maganda. Okay? Sabi sa 25, for what is a man advantage? Okay? If he gain the whole world
and lose himself or be cast away. Ganda, no? Kung di kayo nagagandaan dyan, problema tayo. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa mga kayamanan na meron siya. Amen? Sabi yun sa 25, sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mapapahamak o mawawala naman ang kanyang sarili. Yung sinasabi natin, you're not living, you're just existing. Ibig sabihin ng nag-exist, nandiyan ka lang pero wala kang purpose. Amen? So live our life to please God and to serve God even in the midst of difficulties. Kasi hindi naman ang buhay natin, hindi naman dito eh. Sabihin ba natin, si Lazaro, ganun ang buhay? Hindi. Pagkatapos nun, nakita natin blessing sa kanya ng Panginoon. Number 2, ano dapat natin gawin? What to do when death is not yet at your door? Trust God with everything while living the life He promised. Trust God with everything. Okay, pagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay habang tayo nabubuhay sa pangako na Kanyang ibinigay. Remember, it is so hard, napakahirap mabuhay sa panahon natin ngayon kung di mo alam ang pangako ng Diyos. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi, na nanggagaling, na nagbibigay buhay, galing sa Diyos. Kaya yung ginagawa yung devotion, please, makinig kayo. Napakalaga po niya. Lahat ng church ngayon, ang sentro nila, programa. Pero yung personal na relationship, devotion, hindi nila ginagawa. At least kahit papaano, may advantage tayo. Because we are digging to the Word. Amen? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kasi akala ng ilan, ang buhay lang na fulfill, alam mo yan, puro ministry. Ano yung ministry kung malayo ka sa Panginoon? Pwede ba yon na malayo ka sa Panginoon? Pwede mo yun. Ang dami nang nawala sa ministry. Kasi kung tunay sila, kahit mawala yung ministry, magpapatuloy sila. Trust God. Napakasimple ng term, no? Pero ano to? Very definitive ito sa mananampalataya. Ibig sabihin, gaano kaya katotoo na nagtitiwala ka sa Diyos? Madaling sabihin, pero nagagawa kaya? Trusting God with everything. Pastor, may tindahan kami, paano ba yan? Katiwala mo sa Diyos. Pastor, may interview ako. Pastor, may exam kami. And so, doon mo makikita kung talagang tunay ka nagtitiwala sa Diyos eh. And we need to check that. Kung tunay ba tayo nagtitiwala sa Diyos. Number 3 and last, di tayo magwawakas. We need to tell others about God's mercy and we need to share as long as we have time. We need to tell them about God's mercy and to share as long as we have time. Now, tingnan nyo yung plea ng mayaman. Okay? Kasi naranasan niya na eh. Minsan, ang hirap magbahagi ng isang bagay na hindi mo pa nararanasan. Tama, no? Tama? Kaya nga, kung bakit mo tayo nag-share, although hindi pa natin nararanasan na pumunta ng langit, kung bakit tayo nagbabahagi, nakita natin impact ng kasalanan. Tama? Ang tawag dyan, pananampalataya.
Even though hindi mo pa nakikita, even though hindi mo pa nararanasan, pero naniniwala kang mangyayari. Hebrews chapter 11 verse 1. Tama? Ano sabi doon? Tingnan nga natin. Okay, Hebrews chapter 11 verse 1. Okay? Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kaya paulit-ulit pansinin niyo, nung nandito yung Panginoon, sabi ng Panginoon sa doon sa isang sundalo. Okay? Anong rango niya? Okay, mataas yung rango niya. Okay, pupunta siya. Okay, Panginoon, huwag ka na pupunta. Okay, sabihin mo lang, gagaling siya. In short, hindi pa nangyayari, pero paniniwala niya, tinanggap niya na yung kagalingan. Tignan niyo yung naglalakad ng Panginoon sa gitna ng crowd, may isang babae, di ba, dinudugo. Ano sabi niya? Mahahawakan ko lang, yung laylayan lang, gagaling ako. The act of touching, as if tinanggap niya na yung kagalingan, hindi pa nangyayari. Ang tawag doon, pananampalataya. Believe na believe ang Panginoon sa mga taong, alam mo, sumasampalataya sa Panginoon. Bakit ko sinabi yan? Mahal niyo ba yung pamilya niyo? Pwede bang sumampalataya tayo? Na dumating sa punto ng kanilang buhay, na mabigyan sila ng pagkakataon, na marinig nila ang salita ng Ebanghelyo at tanggapin ang salita ng katotohanan. Kasi hindi biro yung naranasan ng taong ito eh. Diba? Okay? Balik tayo. Okay? In Luke chapter 16. Okay? Ang sabi niya dyan, no? Anong hirap na pinagdadaanan niya? Napakatindi. So dahil mahirap yung pinagdadaanan niya, anong naisip niya? Hindi niya naisip yung sarili niya eh. Nung nasa lupa siya, ang iniisip niya, sarili niya. Kung paano siya yayaman at kung paano siya sasaya. Ngayon nasa impyerno siya, naisip niya ngayon, yung mga kapatid niya at kamag-anak. Inutusan na naman si Abraham. Talagang mayaman eh. Abraham, pwede ba mabutayin mo si Lazaro doon sa sa mga kamag-anak ko, doon sa 5 kong kapatid, sabi sa 28, sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki. Okay? Bakit malaging lalaki, by the way? Kasi kapag ang lalaki, nakuha mo yan, dala pati pamilya. Kaya mga lalaki, makinig ko kayo, even na nasa online. Okay? That's a big responsibility. Upang kung maaari ay magpatotoo siya sa kanila nang sila naman ay hindi makarating sa dakong ito ng pagdurusa. Diba? Parang sa evangelism din to kung tutuusin. Kaso nga lang, sa side ng unbeliever. Pinapatotohanan niya para hindi sila makarating kung saan siya nandoon. Ang sabi ni Abraham, hindi pwede. Wala na. Kasi ang konsepto niya, kasi alam mo, Abraham, pag bumangon yan sa patay, maniniwala yan. Alam niyo, ang tao kapag hindi talaga sumasampalataya, hindi talaga maniniwala yan. Ganun ba yung sinabi ni Abraham? Ang sabi ni Abraham, nasa kanila ang sinulat ni Moises at ang aklat ng mga propeta, hayaan sila na makinig sa kanila. Kaya sinasabi niyong nagmumulto, baka mamaya naniniwala pa kayo sa multo, hindi totoo yun. Hindi na sila babalik. Ha? Kasi baka mamaya, hoy, para-paruin, kung mo yan. Hi, Kong. Diba? Tapos, kinain ng lizard. Si Lolo, kinain ng butiki. Kalukuhan ng Pinoy. Yung mga, ang tawag dito, mga tradisyon nating Pinoy na minsan nakakabaliw. So dito, hindi na siya babalik ang sabi ni Abraham. Okay? Kasi nga, kinontra ni Abraham eh. Ngayon, sabi nung mayaman, kasi may magandang plano siya eh. Kaya talagang, pag wala ka na wala ka sa mundong ito, wala ka talagang magagawa. Amen? Sabi dyan, subalit sinabi ni Abraham sa kanya, kung hindi sila papakinggan ni Moises, ay hindi sila mahikayat kahit na may ibangon pa mula sa mga patay. Talaga. The only person na pwede mag-testify about death and life ay wala nang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Namatay siya at nabuhay siya maguli. At yung pagkabuhay niya maguli ay magta-testify na ang sabi niya that I am the resurrection and the life. He that believeth on me, even though he were dead. Ano sabi diyan? Yet shall he live. Ano sabi niya kay Martha? Do you believe in this? Sinasabi din yung Panginoon sa atin. At salamat naman sa Panginoon, kung talagang sumampalataya kayo,
mabubuhay po tayo sa huling araw. Pero bilang nakakilala sa Panginoon, anong gagawin po natin? We need to tell them about God's mercy. Okay? And share as long as we have time. Siya wala na siyang time eh. May plano, kaso wala. Hindi ganun ang sitwasyon. Mga kapatid, ulitin ko po. On Friday, mag-celebrate, tama ba yung term? Inaalala natin ang araw ng patay. Gamitin natin ito, una, magpasalamat tayo sa Diyos sa kaligtasan. Di ba? Na kung mamatay man tayo, mabubuhay tayo maguli because of the promise of God. Amen? Meron pa ang konsepto, di ba? Balikan ko lang ha. Di ba yung paradise, inakyat na ng Panginoon sa langit. Meron mga theologian na nagsasabi, wala pa talaga sa langit, just like sa hell. Kumbaga, receiving area lang yung paradise. Ngayon kapag ang Panginoon bababa na para kunin ang kanyang anak, mararapture tayo, dun pa lang tayo papasok sa langit talaga. Ngayon sabi lang, hindi naman gano'n kasi wala naman sa Bible. Even so, etong pangako meron po tayo. Simple lang, kung saan nandoon ang Panginoon, makakasama natin siya. Eh di mas maganda. Tama? Wala tayong pakialam kahit saan tayo dali ng Panginoon. Basta kasama lang natin ng Panginoon na nagligtas sa atin. Because again, salvation is relational. Biruin mo, sweet ng Panginoon, ano? Pinaghahanda ka. Saan ka pa? Sino ka ba? Aba, hindi ka na pinaghanda. Susunduin ka pa. At pagkasundo sa atin, bibigyan ka pa ng corona. Kung nagtrabaho tayo dito. Kung wala, nga. Pero kahit na ganon, hindi ka lamang pinaghanda, hindi ka lamang susunduin, hindi ka bibigyan ng award, aba, meron pang kainan, merong marriage supper of the Lamb. Niisip ko kung kapampangan si Lord ay puro pagkain. And it is a sweet, sweet salvation that we have in Christ. Kaya anong dahilan ninyo para hindi magtapat maglingkod sa Panginoon? Kaya yung mga papetiks-petiks dyan sa paglilingkod, yung may mga sideline pa rin kayo. Hanggang ngayon, alala ko si Ate Elvira. Marami siyang ibinulgar. Pastor, pwedeng pa-share secret. Nakipag-fellowship kayo sa kanya. Marami siyang kasalanan na naisuko. Kaya ang pagsisisi, wala yan sa edad Tama? Hanggat may pagkakataon. Dahil kapag dumating ang kamatayan, wala na. Kaya nga, I suggest yan sa pamilya ng Howell, maging sa mga kay Ate Elvira, pinagpe-pray niya sa mga Bansil, kay Edwin, di ba? Sa pag-pray natin, all of us, habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, ano gagawin natin? We need to please God and we need to serve Him. We need to trust God with everything that we have and we need to tell others about God's mercy. Amen? And that's how we prepare before death knocks at your door. Tayo po lahat tumayo. Tayo po manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito. Panginoon, salamat po.
Amen.